Shalom! Purihin ang Diyos! Gaano nga ba tayo kamahal ng ating Panginoon? Isa na naman pong kwento ang ihatid po namin sa inyo na nagpapatunay na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hangganan, hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Paulit-ulit tayong bumagsak, naririyan siya at walang sawang tumatawag sa atin na manumbalik sa Kanya. Ito ang kwento ni Marvin. Dating nasa kadiliman, nakakita na ng liwanag at bumalik sa kadiliman. Backslide, ika nga. Yan ang ibabahagi ni Marvin kung sa anong paraan o sitwasyon ng kanyang buhay ang ginamit ng Diyos upang siya makapanumbalik sa liwanag at tuluyang makakawala sa kanyang pagkakabackslide. Taong 1998, local election, tumakbo akong kagawad sa aming probinsya. Dito ko naranasan ang pumunta sa mga liblib na lugar kung saan kahit gabi, naglalakad kami sa gilid ng palayan na maputik yun upang makakuha ng simpatya or boto sa mga tao. Ngunit dahil wala akong budget on that time, ang pera ka ako, talo. Kasalukuyan akong nagpapahinga noon dahil nga sa katatapos ng eleksyon, pagod dahil sa haba ng kampanya. Dito ko nakilala si Lenny. Maganda siya, masayang kausap, madali kaming nagkapalagayan ng loob. Madalas kaming namamasyal, magkasama kaming pumupunta sa mga kaibigan niya, kung saan-saan kami pumupuntang lugar. Hanggang nagkaroon kami ng relasyon. After a few weeks, bumalik siya dito sa Maynila. Ngunit tuloy-tuloy pa rin yung aming komunikasyon sa telepono. So every time na nag-uusap kami sa telepono, niyayaya niya ako na pupunta dito dahil mayroon daw kaming trabaho na papasukan sa akin. Ngunit hindi kagad ako pumayag dahil hindi naman talaga ako sigurado kung anong klaseng trabaho din ang papasok niya sa akin. Umuwi siya ng probinsya, kinausap niya ako at binigyan niya ako ng last chance na sasama dito sa Maynila dahil mayroong adang trabaho. So sa hangad ko na magkaroon ng trabaho dahil wala nga rin akong trabaho, doon ako sa probinsya, standby, sumama na ako. Pagdating namin dito sa Maynila, madalas ang ginagawa namin, pumupunta kami sa mga videoke bar. Kumakanta kasama mga kaibigan niya. Dahil sa probinsya pa lang kumakanta naman ako. Kasama rin siya, kumakanta din siya. Gabi-gabi yun. Inaabot kami hanggang madaling araw. Laging ganun ang ginagawa namin. So hanggang tumagal yun, kinausap ko siya. Tinanong ko siya, asan na ba yung trabaho na sinasabi mo sa akin? Ang sagot niya, huwag kang magmadali. Bata ka pa naman eh. Yun ang sabi niya. So ganun lagi ang routine ng aking buhay. Isang araw, inanyayahan ako ng auntie ko na dumalo sa gaganaping Life and the Spirit Seminar. Ito ay gaganapin sa Panpisco Building. Pumayag naman ako. Pasok ko doon sa center, maraming tao. Ang nanay niya. Ngayon po, nung pinapadalangin po namin,
nakikita ko yung pataas-taas ng kamay, so nakukornihan ako doon. Sabi ko, ano ba to? Ano ba itong pinaggagawa dito? Yan, sinasabi, praise the Lord, hallelujah. Para bang naninibago ako sa mga salitang yun. Pero pagdating ng tinatawag na baptism of the Holy Spirit, dito ko naramdaman ang paggalaw ng banal na Espiritu sa aking buhay. Naramdaman ko sa aking katawan ang init. At aminin ko, ako talaga ay umiiyak on that time. So pagkatapos noon, kasi 2 araw yon, Sabado at saka Linggo, naming pumupunta sa mga videoke bar gabi-gabi hanggang madaling araw. Ganun pa rin ang buhay. So wala pa rin nabago sa akin. Dumating yung time na nalulung siya sa sugal. Inaabot kami doon ng 3 araw. Laging ganun yun. So, kinausap ko siya. Sabi ko, sayang naman yung pera na natatalo. Isipin mo, matatalo siya, minsan 30,000, ganyan. Eh, sinagot niya ako, sabi niya, anong pakialam mo, pera ko naman yun. So dito, aminin ko talagang nainis ako sa sagot niya sa akin. So nung umuwi kami ng probinsya, nung gusto niya nang bumalik dito ng Maynila, kinausap ko siya, sabi ko, hindi na ako sasama, doon na muna ako sa probinsya, maiwan. Galit siya. Hinayaan ko lang siya. Kasi yun na talaga ang desisyon ko na hindi na ako babalik dito sa Maynila. So nung bumalik siya, siya na lang mag-isa bumalik dito sa Maynila. Habang ako'y nasa probinsya, kinausap ako ng battalion commander ng 28 IB. Ang sabi niya, balak daw nilang magtayo ng band